sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Patuloy po tayong nagdarasal para sa isa't isa. Ang ating mga kahilingan, ang mga nilalaman ng ating puso, pinagdadasal natin ating mga kapatid na narito sa simbahan at sa mga sumusubaybay sa pamamagitan ng online. Pakinggan, paboran ng Panginoong Senyor. Tayo po'y sariwain natin ang mga pangako nating magmahal sa Kanya at sa kapwa-tao. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkalo mo kami makasamba sa iyo na may loobing taimtim na totoo at kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao na may damdaming ibinunsod ng kanyang Espiritu sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, natagpuan ng ilang kawal ni David si Absalom. Nakita nila itong nakasakay sa mola at pagdaraan sa ilalim ng isang malaking puno ng insina, nasabit ang ulo nito sa mga sanga. Siya'y napabitin at naiwan ng mola. Isa sa mga nakakita nito ang nagsabi kay Joab, "Nakita ko si Absalom na nakabitin sa puno ng insina." Pumili si Joab ng 3 sibat at isa-isang itinusok sa dibdib ni Absalom na nooy buhay pang nakabitin sa puno. Nakaupo noon si David sa pagitan ng pintuang panlabas at pintuang panloob ng lungsod. Umakyat naman sa bantayan ng muog ang isang taliba. Pagtanaw niya ay may nakita siyang isang lalaking tumatakbong palapit. Tinawag niya na ang pansin ng hari tungkol sa kanyang nakita. Wika ng hari, kung nag-iisa, pihong may dalang mabuting balita. Sinabi sa kanya ng hari, "Diyan ka muna tumayo sa isang tabi." At gayon nga ang ginawa ni Ahimaas. Dumating naman ang kuisita at ganito ang sabi, "Mabuting balita, inyong kamahalan. Ngayong araw na ito'y iniligtas kayo ng Panginoon sa lahat ng naghihimagsik laban sa inyo." "Kamusta si Absalom?" tanong ng hari.
Sana'y sapitin ng lahat ng kaaway ng hari at lahat ng naghahangad manakit sa inyo ang sinapit ni Absalom. Sa balitang ito'y naghinagpis ang hari. Umakyat siya sa isang silid sa itaas ng pintuan ng lungsod at nanangis ng gayon na lamang. Wika niya, Absalom, Absalom, anak ko, bakit kaya hindi pa ako sa halip na ikaw ang namatay? May nagbalita kay Joab ng hari na nangis at nagduluksa sa pagkamatay ni Absalom. Kaya't nauwi sa pagduluksa ang tagumpay ng hukbo. Nabalita ng mga tao na labis na dinamdam ng hari ang nangyari sa kanyang anak. Kaya't lihim silang pumasok sa lungsod para silang makawal na nahihiyang pakita sa madla dahil sa pagkatalo sa labanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon sa akin dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Poon sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Sa aking dalangin, ako iyong dinggin. Tugunin mo poon ang aking pagdaing. Ako'y mahina na at wala ng paningin. Yamang ako'y tapat, ingatan ang buhay. Lingkod mo iligtas sa kapahamakan, pagkat may tiwala sa iyo kailanman. Poon sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan. Sa buong maghapoy, siyang tinatawagan. Poon, ang lingkod mo'y dulutan ng galak, sapagkat sa iyo ako tumatawag. Poon sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo poon ang aking dalangin. Tulungan mo ako, ako'y iyong dinggin. Poon sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Magsitayo po ang lahat. Inako ni Jesucristo ang sakit ng mga tao upang matubos niya tayo. Alleluia, alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yun, muling tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea, nakasakay sa bangka. Nasa baybay pa siya ng lawa ay pinagkalimpunan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan at ang samo, agaw buhay po ang anak kong dalaga. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan. Halos
maipit na siya. May isang babae roon na 12 taon nang dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami ng manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa pagpapagamot ang kanyang ari-arian. Ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti, bagkus lalo pang lumubha. Narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo niya ang damit nito, sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Biglang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niya magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus ang kapangyarihang lumabas sa kanya. Kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa akin? Sumagot ang kanyang mga alagad, nakikita po ninyong nagsisiksikan ng napakaraming tao. Bakit itinatanong ninyo, sino ang humipo sa inyo? Subalit, patuloy na luminga-linga si Jesus, hinahanap ang humipo sa kanya, palibasay alam ng babae ang nangyari. Siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus, nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan kang magaling sa iyong karamdaman. Samantalang nagsasalita pa si Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. Patay na po ang anak ninyo, sabi nila. Bakit na ninyo sasabihin sa guro? Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi, sa halip ay sinabi sa tagapamahala, huwag kang mabagabag, manalig ka. At wala siyang isinasama kung hindi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating na sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus, naggulong-gulo ang mga tao. May mga nanangis at nananaghoy. Pagpasok niya sa kanyang sinabi, bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang. Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat, maliban sa ama't ina ng bata at ang 3 alagad. At sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ang kamay at sinabi, Talita kumi. Nang ibig sabihin, ineng, sinasabi ko sa inyo, magbangon ka. Pagdakay, bumangon ang bata at lumakad. Siya'y 12 taon na. At namangha ang lahat, mahigpit na ipinagbili ni Jesus na huwag ipaalam ito kanino man. At iniutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating butihing Panginoong Senyor. Marami tayo mga kahilingan at isa sa mga kahilingan, kadalasan patungkol sa pamilya. Tayo mga Pilipino at ang mga Pilipino, napakahalaga ang pamilya. Ang ating mga sakripisyo, pagpupunyagi, kinakalimutan natin ang ating sarili, alang-alang sa pamilya. May anak, may kapatid, may pamangkin, tutulungan. Sa ating mahaba po, makukulay po ang mga kwento sa pagbasa. Unang pagbasa, pangalawang Samuel at Ebanghelyo ni San Marcos. Ukol sa pamilya ito. Ano ba? Kung ikaw ang tatay, yung anak mo,
Ano gusto mo? Magkasundo kayo? O maglaban kayo? Isipin nyo, nando kayo sa bahay ninyo. Ano yung kapaligiran? Pagkamuhi, murahan, galit, o pamilyang may pagbibigayan, may pagmamalasakit, may kapatawaran. Sa ating unang pagbasa, pangalawang Samuel, ito ang kamatayan ng anak ni David na rumibelde sa kanya. Anak, gustong maging hari, papatayin ng kanyang anak, ama, na si David. Etong si Absalom, ayan, tumatakas. Hinahabol ng mga general ni David. Magagaling yung mga general ni David eh. Pagtakas ni Absalom, nako, yung buhok niya naipit. Nahatak. Naipit doon sa mga sanga ng kahoy. Nakabitin siya. Aba, pagkakataon na ito, ang ginawa ng mga general ni David, may sibat, patay ka. At si David, naghihintay ng balita. Ang tanong niya, kamusta ang anak kong si Absalom? Ang sabi ng mga umulat, ang nangyari dun sa rebelde nun, kamatayan. Alam niyo ba ang reaksyon ni David? Dugo ng aking dugo, buto ng aking buto. Absalom, Absalom, kung sana ako na lang ang namatay, imbis ikaw. Ang huling sandali ng kanyang anak na si Absalom, pagkagalit, pagkamuhi, gusto niyang patayin ama niya. Yan ang huling sandali niya. Walang pagkakataon na magkasundo ang ama at ng anak. Lumuha, tumangis, nalungkot ng malubha. Nakita ng mga general ni David na imbis matuwa, o sige, hindi yata ikinatuwa niya ang ginawa nating tagumpay. Napreserba natin ang kaharian niya, ang bahay niya. Alis muna tayo. Naalala ni David, bumalik tayo sa kasalanan ni David. May naliligong babae. Maganda. Pinatawag. Nakiapid. May asawa pala. Pinapatay. Ano ang sabi ng propeta? David, hindi ka mamamatay. Sige. Pero matutuklasan mo ang biyolensya, ang pagdalak ng dugo sa bahay mo. Kung alam mo lang ba ang epekto ng kasalanan mo? Kung alam mo lang ba ang bunga ng kasalanan mo? Kung alam mo lang ba ang resulta ng kasalanan mo? Yan. Bahay na nasira. Di ba pumupuo tayo ng tahanan? Ikaw ang tatay. Ikaw responsable. Paano pinalaki ang anak mo? Pasensya na, ha? Unang pagbasa. Mabago naman natin sa ebanghelyo natin. Sapagkat pumili po tayo. Ito naman may isang tatay. Mataas ang katungkulan niya. Siya'y tagapamahala ng sinagoga. Alam niya nagpapagaling
Si Jesus, siya ang Mesiyas. Nagpatira pa siya. Guro, parang awa niyo na. Agaw buhay ang anak ko. Nakiusap siya. Alam niyo po, kanina nagbabasa ako ng Ebanghelyo, yung iba sa inyo nakatingin na sa kwan. Kasi mahaba nga naman, mahaba yung mga pagbasa natin eh. Minsan nainip na. Nainip na kayo makinig. Alam niyo po, minsan, ito, napakadaming tao. Di ba? Kahit ako, kahit yung mga naglilingkod dito. Katawan ni Kristo, katawan ni Kristo, katawan ni Kristo. At dito sa ritual natin, di ba? Katawan ni Kristo, amen. Ganon, para mabilis ang transaksyon natin, di ba? Minsan, lalo na sa simbahan ng Quiapo, ay meron pang nagbibigay ng komunyon, may counseling pa. Father, pagdasal niyo naman ako. Malubha ang karamdaman ng anak ko. Papakita pa yung picture. Yung mga mangungumunyon pa. Ano to? Di ba? At hindi lang dito, kaya humaba ang ating ebanghelyo. Di ba nagsisiksikan yung mga tao, napakakapal ng mga tao. Yung isa naman, babaeng 12. Katulad ninyo, basta meron tayong padamit. Di ba? Naku, haba-haba ng hawakan natin yung damit ng Nazareno. Yan. Yan ang batayan. Mahawakan ko lang ang laylayan ng kanyang damit. Gagaling na ako. Si Jesus, sino humuy po sa akin? Yung mga alagad niya, pambihira naman. Kitang-kita nga, nagsisiksikan tayo, nagtutulakan tayo, dami-daming tao. Tatanungin pa sa atin kung sino humipo sa kanya. Tumingin-tingin si Jesus. Nakita. Ako po yun. Alam nyo, pasensya, minsan ako, mga naglilingkod din, nawawalan na rin ng pasensya. Diba? Mainit ang ulo dami. Marami pa akong gagawin. Imbis na uminit ang ulo ni Jesus. Kung ako yun, mainit ang ulo ko. Dami-dami. Napagod na ako. Diba? Napatawarin niyo ako, tao lang ako, napapagod din ako. Imbis na magalit si Jesus, maamo pa, mabait pa. Sinabi sa babaeng nagdurugo. Kinuwento niya 12 taon na akong nagdurugo. Naubos na yung mga pera ko sa mga manggagamot. Imbis na gumaling ako, lumala pa. Nagalit pa si Jesus? Hindi po. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Mabait si Jesus. Hindi ito yung punto. Yung humiling. Tapos na po. Patay na po ang bata. Papunta siya doon kay Jairo, di ba? Para mahipo yung Sabi ni Jesus, hindi patay ang bata, natutulog lamang. Ano yung reaksyon ng mga tao? Ha, 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 ha. Tatawanan. Alam nyo, napakabait ng ating Panginoon, hindi napapagod. Tanong sa mga naglilingkod sa simbahan ko, napakadaming tao, yung mga kolektora, yung mga papagod na kami, kakabasbas, dami-dami nyo, nandun pa sa labas, Father, brother. Alam nyo pa, nakukuha pa ni Jesus. Kung ako yun, nakipagtalo pa ako sa mga tao siguro. Pagpasensya yung mga pare, kung nauubusan yung aming pasensya, tao lamang kami. Pero si Jesus, lumabas muna kayo. Tapos itong pinakamatamis na bahagi ng kwento. Alam niyo po yung Biblia, nasali na ng maraming beses yan. Ginawang Tagalog para maintindihan natin. Pero yung original, hindi ito yung Hebreo, yung opisyal na lingwa, yung vernacular, yung salita nila, Aramaiko. Konti lang ang naiiwan. Bakit? Kasi nga napakatamis
ng karanasan ito. Narinig ng tatay, Talita kumi, ineng, bumangon ka. Naalala nila yon, ineng, bumangon ka. Kahit na napakabanyaga itong kataga nito, hanggang ngayon naiiwan pa. Ito'y kakaiba doon sa karanasan ni David. Ito, ang pamilya nagyakapan. Nagyakapan, akala ko nawala kita. Yung tatay, yung nanay, yung pamilya, nagyakapan sa tuwa. Ang reunion. Akala mo nawala. Ngayon, pumili ka. Wes, sa loob ng tahanan na mahal ka sa atin, ano, magpapakasasa ka sa sarap ng kasalanan na ang bunga ay pagkawarak, pagkabasag, pagkasira ng mga mahal mo sa buhay? O, yan. Isang pamilyang buo, isang pamilyang buklod, pinagmamalasakitan, sakripisyo araw-araw. O, okay na, medyo, sige na. Pag nilayan po natin, ipagdasal natin ang lahat ng mga pamilya natin. Mahalaga na tayo nagpapatawad, tayo nagkakaisa. Sa tulong ni Maria, ni San Jose, nawa po ang ating tahanan ang mag-anak, maging buklod, nananampalataya, nagdadasal, sumasamba sa iisang Panginoong nagmamahal. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, kalakip ang buong pananalig habang nananalangin tayo na may pananampalataya sa Diyos Ama, natutugunin niya ang ating mithiin. Tugon po natin, Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Ang simbahang katolika sa buong daigdig, naway maging simbolo ng nagpapagaling na gawain ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang pag-aaruga. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Tayong lahat naway makilahok at makiisa sa mga nagnanais na mapanatili ang kalusugan at kalinisan ng ating kapaligiran. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Ang mga doktor at mga nurse at yung manag-aalaga ng mga may sakit, naway maipakita nila ang habag at kahinahunan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Ang siyensya sa panggagamot, naway dagling makatagpo ng lunas sa mga di karaniwang karamdaman na nagiging hadlang sa mga nagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Makalangit na matulungan mo kami sa patuloy na manalig sa iyo at sumampalataya sa nagpapagaling na kapangyarihan ng iyong anak. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha ang mga alin na ngayon aming inihahanda sa hapag na ito ng iyong dambana, ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Pagdasal natin ang lahat ng mga yumao sa kapanahunan ng pandemya. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ang lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahig natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapa sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit.
Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa yun sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumayo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, manatili lamang po kayo sa inyong mga pwesto. Huwag na po kayong aalis o lilipat ng pwesto. Ang pari at ang mga lay minister po mag-aabot sa inyo ng komunyon upang maiwasan ang inyong pagdidikit-dikit. Maraming salamat po. Sitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan ay humihiling ng iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman sa tulong ng panubos na ngayon iyong bigay sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na po ang Jesus Nazareno, iniyak mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan yung kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan ninyong inyong katugunan at tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po inyong mga daladala ng mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon ito, naway maalala ng mga pangalan sa binyag na ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintumo ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan.